Ngayon, si Senator-elect Panfilo Ping Lacson. Senator Ping, magandang umaga po sa inyo. Si Wes Pito at si Weng. Welcome po sa ASPN. Good morning po. Good morning. Good morning, Wes. Good morning, Weng. Good morning po. Good morning. Good morning, Wes. Good morning, Weng. Sa mga taga-subaybay, magandang umaga rin. Opo. Senator, alam namin kasama uli kayo sa sa 20th Congress. Pero ngayon pa lang medyo nagiging controversial na po ang Senado, especially dun sa issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. And recently nga po may lumabas na draft resolution para sa de facto dismissal nitong impeachment. Nakarating po ba sa inyo itong draft resolution na to? Although hindi pa naman talaga kayo formally nakakaupo as a senator. Oo, may nagpadala sa akin ng soft copy actually nung araw na umiikot ito. Nagpadala ng kopya nung unnumbered, undated at saka unauthored. Walang may akda na iniikot nga sa Senado, sa mga opisina ng mga senador. Naghahanap ng kaukulang signatures. Initially, nagduda ba kayo dun sa authenticity nitong draft? Hindi, kasi taga-Senate ang nagpadala eh. Kaya wala akong pagdududa. By the way, hindi ako yung nagsiwalat nito, no? Kasi na-interview lang ako ng isang station na may hawak ding kopya. Kinonfirma ko lang na ako may kopya rin. Kaya lang, yun nga, soft copy. At halos hindi ko pa nga nababasa eh. Dahil mahirap i-download. Mabigat yung data. Pero isang draft lang po ba ang naiparating sa inyo? Kasi may mga kumakalat, 3 version daw po itong resolution na to. Walang ibang version. Isa lang yan. Isang draft resolution lang. Ang masama kasi, Weng, kasi kung merong, assuming na ito'y na-file, nagkaroon ng numero, merong pumirmang maski isang senador, di papasok ito sa plenaryo. I-refer sa committee, magkakaroon ng committee report, tapos magdidebate sa floor. Kung sakaling na-adapt, effectively, ang masamang kahinatnan nito, nag-usurp yung Senado sa constitutional duty o function, authority ng impeachment court. Kasi yung legislative body, yung Senado bilang legislative body, wala silang business para mag-render ng desisyon tungkol sa isang impeachment o sa articles of impeachment na tinansmit ng House of Representatives. Wala silang authority, kaya usurpation ang nangyayari. Kung sakali mang ito'y nai-adapt yung resolution sa floor. Pero kasi sige po. Senate yung magdi-dismiss. Iba yung personalidad ng Senate as a legislative body. Ibang-iba to kaysa sa Senado bilang impeachment court. At walang pakialam. Ang action lang na pwedeng i-take ng Senado, i-convene yung impeachment court kasi sila rin yung members ng impeachment court as senator judges. Pero wala silang pakialam na maggawa ng desisyon para i-dismiss o kaya kung ano mang desisyon. Maski mag-act sa mga kung may motion man, wala, absolutely none. Kasi alam namin naka-experience na din po kayo ng impeachment, di po ba, Senator Lacson? So, itong mga nangyayaring ito po, how would you compare the process dun sa pinagdaanan ng mga impeachment hearing na nag-participate kayo? Ibang-iba kasi noon merong ample time Nung tinansmit yung articles of impeachment, talaga mahaba yung panahon para makapag-prepare yung Senate. In this case, gipit na gipit din yung Senado. In fairness to the Senate, kasi parang matagal lang pinaghintay na i-file na yung impeachment complaint, matagal yung naging action din ng House of Representatives. Ang reason, hindi natin alam. No? We can only speculate. Tulad ng ginagawa spekulasyon ng iba't ibang kampo, no? Pero yun nga, kulang na yung panahon, pero may pagkukulang din ng Senado. Kasi nung na-transmit ito sa kanila, dapat man lang, at the very least, ni-refer ka agad sa Committee on Rules. Yes. Na sa ganon, nagkaroon na ng nakakuha na yung jurisdiction at meron naman sapat na panahon para mag-constitute na yung Senado into an impeachment court at para mag-proceed na yung trial. Hindi ko rin alam kung bakit inabala ng husto at ngayon from June 2 naging June 11. So 3 session days na lang naiwanan. Sabihin na natin hanggang Friday kasi pwede naman mag-extend ng hanggang tatlong araw
ang sesyon, no? Hindi ko sigurado ngayon kung sa CNG mag-a-apply 'yon. Ngayon, ang problema natin, lalong mako-complicate pa yung sitwasyon, yung issue, yung legal issue. Kung halimbawang hindi makapag-convene yung Senado as an impeachment court. Why? Kasi yung usaping magko-crossover ba o hindi. Yes. Ano yung court na magko-crossover kung walang court? Kung walang na-concept. Yeah, another legal issue that we may have to contend with, ano? Kasi ang pag-usapan ngayon, 'di ba, ang isang issue, pwede ba mag-crossover sa 20th Congress? Yes. Yung trial. Pero kung natapos ang 19th Congress, nag-CNG adjournment, at pagkatapos walang court na na-constitute, ano yung i-crossover mo? So, lalo pang komplikado. So, meaning po, Senator, mag-a-apply yung back to zero, yung impeachment, pag nagkataon? Hindi ko alam kasi pwede mag-intervene ng Korte Suprema dyan kung merong magdudulog sa kanila na i-interpret kung ano ba. Kasi first impression ito, itong kasong to, hindi pa nangyari ito eh. Gawa nga ng yung panahon, sobrang gahol na gahol para umakto yung Senado. Pero kaya pa rin sana nila mag-convene as an impeachment court. Sa loob ng 3 araw, mag-convene, mag-take oath. Pero ang isang legal issue rin, kasi dapat every day except Saturday saka Sunday, tuloy-tuloy dapat yung trial. No? Pero aabutin ito ng definitely ng June 30. So ang pag-uusapan yon, legal issue that has to be resolved. Kasi magpapalit yung 12 senador. Magtatapos sila ng noon time ng June 30, papasok yung 12 senador. Marami nagsasabi, continuing body. Hindi naman ito katulad ng Senado as a legislative body na back to zero, back to scratch, ano? Na parang walang bill, maski approve na sa second reading, hindi pa na third reading, babalik yan, i-refile lahat. Pero yon sa Rule 44 doon sa rules ng Senado as a legislative body. But of course, that's a legal matter that has to be resolved by the proper authorities or authority. In this case, yung Korte Suprema. Senator Ping, yung pong mga taga-UP College of Law faculty, nananawagan na sila sa Senate na simulan na agad because of the word forthwith. Pero kung titignan kasi natin yung timeline, June 11 yung magiging pagbasa ng Articles of Impeachment. 10 days pa po yun, hindi ba? Para maglalabas ng summon ang Senate. 10 days yung hihintayin natin para sa reply ng Vice President Sara Duterte. So that's June 21. There's still 9 days remaining before June 30. Posible pa bang gawin yon araw, hapon, hanggang gabi doon sa natitirang 9 na araw para maging impeachment court siya? Kahit ang marathon. Pwede kung i-interpret natin yung tuloy-tuloy yung trial, maski tapos na yung Kongreso sa June 30, pwede pa rin naman talaga nagko-conduct. Yun ang isang question nga doon, kasi nga, maiba yung composition ng impeachment court. Kasi may papasok na bagong 12, aalis yung isang school of thought, sinasabi ng mga legal luminaries, yung mga nag-i-interpret, pwede kasi nga continuing body. Ang argument dyan, narinig ko tinanong ko sa mga prospective na legal legislative staff ko, yung Pimentel versus Joint Congressional Committee 2004 ruling na sinasabi doon, parang categorical na pwede talaga magpatuloy. Parang akin to a division, halimbawa ng Sandigan Bayan, di ba? Na nag-retire yung 1 o 2 justices. Pero yung kaso, hindi nawawala. Tuloy-tuloy yun. Maski may pumalit na 1 o 2 justices. Senator doon sa nag-retire. Senator so, kung gano'n ang interpretation, pwede talaga. So this is the first time na magkakaroon tayo ng impeachment trial na tatawid sa kasunod na Kongreso. On the previous impeachment, hindi gano'n ang nangyari, hindi po ba? Correct, Wes. Kaya nga first impression talaga itong case na ito. Wala pang pinaghuhugutan ito. Kung sakaling magkaroon ng interpretation ng Korte Suprema, magiging president po ito? Ito yung parang precedent setting, ika nga, sa jurisprudence. Kaya ito yung susundan ng mga susunod na mga pangyayari na similar. Pero walang pinaghuhugutan pa ito na legal precedent kasi nga, unang-unang nangyari ito na alanganin yung timeline. Panahon.
Opo. Senator, kasi alam naman po natin na naging mainit na issue yung impeachment during the last election Pero how do you view po yung mga sabihin na natin na mga upong senador, whether incumbent sila or bagong uupo sa Senado, na they have their own opinion dito sa issue ng impeachment, sila po ang uupo ng mga impeachment judge na tinatawag natin as senator judge. Tapos yung ibang mga senador pa, sila pa yung nag-file ng resolution para i-dismiss na itong issue na ito. May panawagan po si former commissioner and constitutionalist Christian Monzon na they should recourse themselves po dito sa trial ng impeachment. Ano pong masasabi nyo dito? I couldn't agree more with the former CONCOM Commissioner Christian Monzon. Tama siya. Kasi napaka-improper for a judge, maski sa court of law, ordinary court, huwis ka, parang ikaw pa yung nagmo-motion to dismiss. para hindi tama. Of course, quasi-judicial naman itong impeachment court. Kalahati nito politiko, kalahati judge. Kaya kalahati korte. So, hindi mo rin naman talaga, at least parang may konting extension ka ng understanding sa kinatatayuan ng mga senador. Hindi naman talaga sila yung out and out na mga huwes. Pero tama pa rin si dating Commissioner Christian Monzon na dapat mag-refrain. Kung meron ka mang saloobin, sarilinin mo na lang kasi uupo ka ng huwes. Hindi ako, ingat ako na pag tinatanong ako anong iyong pananaw. Siyempre, tingnan muna natin ebidensya. Kasi after all, pagka merong impeachment complaint, tapos ito'y tumawid na, papunta sa Senado na, dapat maingat kami. Yung pagiging impartial, dapat yun na nangingibabaw. Kasi hindi pa namin nakikita yung ebidensya. Bakit siya mag-uusga na kagad? At saka ang best way forward dito is para magkaroon ng closure. Kasi even, halimbawa, kitang-kita na natin na yung 9 to acquit is easy, yung easy na numero. Huwag na tayo kumibo kasi doon din naman papunta sa acquittal. Pero mas maganda na yung sa mata ng ating mga kababayan at sa Senado na rin, sa buong Kongreso, nakita yung ebidensya at nag-rule yung mga senator judges na ito yung amin, kulang yung ebidensya, so mag-acquit kami. Siyam naman yung kailangan to acquit. Senator Ping, so kumbaga, what we are trying to say here is, anuman ang mangyari, kailangang formal na masagawa pa rin ang impeachment trial. Whether ma-acquit or ma-convict si Vice President Sara Duterte, importante pa rin na ma-execute ang impeachment trial dahil kung hindi, ay may malalabag ang ating mga senador, kapwa sila magkakaroon ng issue ng abuse of discretion kung hindi nila maisasagawang impeachment trial dito sa 19th Congress na ito. Hindi naman sasabing abuse of discretion. Dahil pag sinabi nating grave abuse of discretion, yung Korte Suprema yung gumagamit niyan pagka nagre-reverse sila ng ruling ng lower court, or pwede rin i-apply yan doon sa isang co-equal branch like the Senate. Natatandaan ko, di ba? Nagkaroon din ng ganyang usapin na ni-reverse ng Korte Suprema, pero hindi tungkol sa decision ng impeachment court, kundi ibang issue, parang more administrative than yung pagiging korte. Kasi ang decision ng impeachment court, hindi ito pwedeng i-appeal, hindi ito pwedeng i-review ng maski anong body, much less or even the Supreme Court. So, dapat talaga, ang sa akin lang, the only reason sa tingin ko, na kailangang mag-undergo talaga ng trial para magkaroon ng closure kasi nakabitin Hindi natin alam kung ano talaga yung pinanghahawakang ebidensya ng prosecution team, di ba? Ng Congress. Hindi makikita yon. So, open-ended dito, nakabitin sa isipan ng ating mga kababayan, ano ba talaga yung nangyari rito? Na na-dismiss na hindi lalang bakit ano ba yung mga ebidensya ang sinasabi nilang meron. Please maliwanag sa taong bayan na kulang yung ebidensya kaya na-acquit. Opo. Para may closure lang na maayos, hindi yung closure na
dahil sa technicalities. At saka diba, Senator, it would be best for the interest of the Vice President na ma-clear up kung ano yung mga issue sa kanya. Kasi pag hindi, parang doon yan sa impeachment ni dating Pangulong Erap Estrada na nagkaroon ng, hindi nagkaroon ng closure na kung saan-saan pa na uwi yung mga resulta nitong impeachment. Tamang-tama ka. Tama-tama kayo. Dapat talaga para sa both parties, yung nag-file ng impeachment complaint at saka yung respondent mismo, mas maganda pareho sa kanila na magkaroon ng closure, proper closure. Na kung saan maliwanag sa isipan na wala naman palang nilalaman yung sinasabi nila na puro hype lang naman pala yung impeachment complaint, yung mga ebidensya sinasabi. Mas maganda yung para klaro, clear na clear talaga si Vice President. At least, maski ano man yung nakitang ebidensya, responsibilidad na, obligasyon na ng mga senator judges, parang pananagutan nila sa mga kababayan natin, bakit sila nag-acquit, bakit sila nag-convict. At least maliwanag. At saka, Senator, although too early pa ngayon pero kasi sabi nila, baka itong issue ng impeachment na ito, tumawid pa hanggang sa 2028 election. So whatever, kung ano man yung magiging resulta nito, may epekto. Kaya naman siguro, kung halimbawa tatawid sa 20th Congress, hindi mo siguro abutin ng 3 taon. Mahaba na 1 taon kung sakaling tatawid. Para Senator Ping, may mga diskusyon ngayon about the Senate presidency with the current Senate President, Chis Escudero, now former Senate President Tito Soto, kasama niyo na po sa 20th Congress. Ito pa si Senator Amy Marcos ay nagpahayag din na may mga... Willing daw siya. Oo nga, may mga sumusuyo daw at willing din daw siya. Gaano ho kaimportante ang role ng Senate President pagdating ng 20th Congress, lalo kung may chance hong tumawid ang impeachment trial for that? Napaka-importante. Unang-una, ang masasabi ko lang, advantage na ng isang abogado na siya yung umupo bilang presiding judge sa impeachment court. May bentahin na yon. Pero hindi rin matatawaran yung kaalaman ni dating Senate President Soto. Dahil alam naman niya, mismo sa palad niya, kabisado niya yung rules, yung mga procedures, yung rules of court, pinag-aralan niya na yan. Kasi yung rules of impeachment siya nga yung nag-draft niyan Siya nag-draft bilang majority leader noong impeachment ni late Chief Justice Corona. So kabisado niya, hindi rin matatawaran. Si Senator Amy rin, qualified naman siya. Dahil matagal na rin siyang nasa gobyerno. Hindi rin natin matatawaran. Sa akin na naman opinion yung dahil naranasan natin, experience natin, nagpipresent si Senate President Enrile. Talaga namang hindi mo matatawaran yung kanyang knowledge tungkol sa batas, constitutional law man, o kung ano man yung usapin tungkol sa basta't legal, wala makaka-question. Unlike kung halimbawa hindi abogado, pero sinabi ko nga na kaya-kaya handle din ni dating Senate President Tito Soto yan. Senator Ping, wala kayong interest mag-SP po? Wala. Definitely wala. Kasi pag ako, alam mo, Wex, hindi naman sa hinusya ko yung sarili ko. Kasi pagka ikaw Senate President, you have to deal with 23 other senators. Iba-ibang interest. Ako, mahina ako sa transactional mga strategy, kung ano naman. So, baka kung halimbawa lang, theoretically, na naging Senate President, baka 1 linggo lang nakudeta na ako. Kasi iba-iba. Lalo ngayon may papasok po. Hindi ko talaga ma-perfect yung art of compromise. Kasi sa politics talaga, ang narinig ko na to sa mga matatandang politiko ng araw, na yung politics is how to perfect yung art of compromise. Mahina tayo doon. Lalo ngayon may grupo-grupo na, may Duterte Block, may Pinklawan Block daw, di po ba? Meron ding Alyansa Block ba, Senator Ping? Meron sa tingin ko, sa narinig ko sa ngayon of late, parang medyo biyak-biyak na yung Alyansa Block na tinatawag. Kaming magkakasama sa Alyansa na mga nanalo, hindi rin kami nagkakaisa doon kung sino yung aming choice sa pagiging Senate President. Iyon ang huli ko narinig. Pero what is important naman, Senator, is pagdating sa mga mahalagang panukala po para sa kapakanan ng mga kababayan, doon po kayo nagkakaisa. Ganun dapat. Yung meron kami mga diverse na mga interest, pero at least
dapat yung advocacy-driven yung aming lahat ng kilos. No? Ako malinaw naman sa aking isipan, maski ako sa alyansa ako tumakbo, maski ako sa administration slate, pagdating ko sa Senate, mag-fiscalize at mag-fiscalize ako. Kasi kaya nga madalas, di ba, panahon ni Pinoy, tapos tumawid sa Pangulong Duterte. Tinatago akong enabler daw ako ni dating Pangulong Duterte kasi minsan, nagsaside ako sa kanya. Minsan pinupuri ko siya. Minsan naman, tinatawag naman akong balimbing kasi inaano ko rin, kino-call out ko rin. Ganon din kay dating Presidente Pinoy. Nagko-call out din ako, maski malapit ako sa kanya, pagka merong mali. Siyempre, tatayuan ko naman yun kasi yun naman talaga yung natutunan ko mula sa pool. Sana lahat po ng senator kagaya nyo, Senator Ping. Ano no? Sana lahat ng senador kagaya nyo. Hindi, kanya-kanya kasing kanya-kanyang ugali, kanya-kanyang karakter din. Pero ako, basta't yun ang tinatayuan ko. Kasi turo sa akin ng mga magulang ko yun eh. Pagka tama, tayuan mo. Pagka mali, labanan mo, di ba? Ganun lang naman dapat eh. Kung ganun lang ang panuntunan mo, hindi ka maliligaw eh. Yun nga, pagbibintang ng kaling na, bumalimbing na yata kasi bumabanat na. Hindi lang naintindihan. Yung pag-usapan dito, right and wrong, hindi yung personalities, hindi yung kung sino yung presidente, kung sino man yung nakaupo. Yun ang minsan hindi ako naiintindihan eh. Maraming nakakamiss, lalo na kung binibiro na ako sa ng mga trolls. Nako, eto na ika si Balimbing, hindi pa man nakaupo, bumabanat na. Hindi na alam, may mali kasi ako nakita, kaya ako tumatayo. Pero tama naman. At pinuri, sabihin naman, enabler. Wala kang pupuntahan, pero never mind. As long as alam nyo tama ginagawa niya. Senator Ping, bago ka bumitaw, hihirit lang ako ng ibang topic. Ano ho ang reaksyon ninyo sa pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay General Torre bilang bagong PNP chief, lalo't mainit yung kanyang pangalan because of the Duterte administration before? Hindi ko siya kilalang personal. Na-under ko siya nung PNP ako, pero junior officer siya at hindi ko siya nakasama sa isang unit. Mula nung na-form yung PNP. So, ang pinagbapasihan ko lang nung aking pananaw sa kanya, yung nagtanong ako doon sa mga dati niya naging boss, halimbawa sa CIDG, nung junior officer siya doon. At ang sinabi niya sa akin, base na rin sa pag-observe ko sa kanya, sa mga interviews niya, sa mga pananalita niya, ang sinabi sa akin, napaka-firm at napaka-decisive at saka mission-oriented. Sa akin, sa isang leader, yung tatlong traits na yun, napaka-importante eh. Kasi kung hindi ka mission-oriented, magpe-fail ka kasi pinag-aralan namin yan sa leadership training. Between the moral, between the welfare of the men at saka yung mission accomplishment, ang nananaig lagi, dapat manaig, yung mission accomplishment. Kung halimbawa nag-conflict na yung moral o yung welfare of the men, halimbawa malalagay sa panganib yung mga tauhan mo, versus or against yung accomplishment ng mission, ibig sabihin, pwede mong ipikit mata, isakripisyo, yung mga tao, basta ma-accomplish yung mission. Ganun ang pinag-aralan namin sa PMA, ganun ang pinag-aralan namin sa leadership training. At yun, nakita ko kay General Torre, kaya nasabi ko nga, he deserves to be appointed. If only for that. Hindi ko kabisado yung kanyang integridad kasi hindi ko siya nakasama. Tsaka yung the first PNPA graduate hindi ko kabisado iba pa, pero at least yung pagiging firm, pagiging decisive, at meron siyang leadership at mission-oriented, sa akin, tama na yon at the very least, na kaya niyang pamunuan yung isang napaka-complex na institution, organization na ang tawag Philippine National Police. Yun. Tsaka siya po ang first PNPA graduate natin na naging PNP chief. Oo. Kasi ang maging huling PMA graduate na ang class yung class 92 kasi naipasa yung PNP law 1991. Opo. So lahat ng graduate sa PMA magtatapos talaga sa class 92. Ang alam ko naiwanan lang na class 92 yung Deputy Chief for Administration, pangalawang mataas sa PNP, si Lieutenant General Narpates. Kilala ko siya kasi dati ko siyang EDCAMP noong Chief PNP ako, saka nung Chief ako ng PAOK-TF. Opo. Yun, magaling din yun, may leadership traits din yun, kaya niya rin. Pero naandyan na siya at ang sole prerogative ng Pangulo, ng Commander-in-Chief, na pumili kung sino yung
chief PNP niya. So, yun. So, Senator Ping, hindi nyo naman nakikita na parang regalo yan o parang pangako sa kanya dahil doon sa mga iniutos sa kanya ng Marcos Jr. administration? Kasama na rin yun, nakafactor in yun. Oh, kasi reward din talaga. Pag promotion is reward din talaga, di ba, Senator? Yung promotion, designation, ano yan eh, kasama halo-halo yan eh, yung competence, qualification, experience, pati yung trust and confidence. Kaya yung sa trust and confidence, doon nakapaloob yung tinatawag nating reward kasi may nagawa siya na kinatuwa ng appointing authority. Yan. Thank you so much po, Senator Ping, for Senator your Ping. time. At ang dami talaga naming natututunan pag kayo ang Yan kausap. ang gusto ko kay Senator Ping, malinaw ang paliwanag eh. Thank you. Thank you very much. Sige Senator po. Ping Lacson, maraming salamat po. Yan, alam mo, napag-usapan yung impeachment kasi naupo siya nun sa impeachment, di ba? Yes, corona. During that time, alam mo, ang sarap manood ng impeachment. Bakit? Nandun yung Senate President na si Juan Ponce Enrile. Yeah. Nandun si Senator Miriam Defensor Santiago. Yeah. Merong Joker Arroyo. And of course, si Justice Serapin Cuevas. Talagang ang galing ng usapan nun pagdating sa marami kang matututunan sa batas. I remember those days. Ano pala,